Hello guys, pag-usapan lang natin si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ayon kasi sa bali-balita, OMG, Catherine Bernardo at Daniel Padilla nag-uusap pa rin. Bakit nga ba pinag-uusapan ang dalawa na nag-uusap pa rin kahit na may kanya-kanya na silang mga partner? Siyempre, 11 years nga naman kasi ang kanilang relasyon. Nangyari nga naman kasi yan noong 2024 dahil nag-usap sila at nagkitang muli. Doon na sila pinag-usapan na nagkaayos, nag-okay na daw at ayon pa sa bali-balita umano ni Sian Gasa, 99.9% nagkabalikan at nagkaayos na. At ayon pa sa karagdagang bali-balita ni Christy Permin sa atin, Daniel Padilla pabalik-balik daw sa nasabing subdivision kung saan nakatira si Catherine Bernardo. Karagdagan update sa atin ni Christy Permin, nag-uusap na daw sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo na ngayon pinagkakaguluhan ang dalawa kasi wala pa naman pag-amin sa kanilang mga relasyon. Kung sakasakaling si Catherine Bernardo merong ng Mayor Mark Alcala, wala pa naman resibo at ebidensyang makakapagsabi na katotohanan ang bali-balita. Daniel Padilla, subalit merong aminado tayo na hindi naniniwala dahil promotion lang daw, dahil nagpapakilig lang sila, dahil magkakaroon daw ng panibagong project. Kasi nakita ang chemistry ng dalawa dahil sa kanilang teleserye na Incognito. Samantalang ang mga Dilulo fans ni Daniel Padilla at Kyla Estrada naniniwala dahil sa kilig, dahil sa nakikita. Ika nga kasi ng iba, yun kasi ang kailangan makita ng karamihan. Di bali na daw ayon sa mga Dilulo fans. Kasi nga, Dilulo fans, kaya nga naman kasi kinikilig at nababaliw sila dahil sa mga nakikita nila. Kaya nga naman kasi pinag-uusapan, pinagkakaguluhan at pinagpestaan. Siyempre, ito na naman ang counter-attack ng mga iba't ibang mga netizens at mga sausaberang kapitbahay, lalong-lalo na ang mga marites. Lalong-lalo na ang mga solid fans ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo na hanggang ngayon nangangarap pa rin sila at may tiwala pa rin sila kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo na magkakabalikan. Kasi maraming kumakalat na publicity lang daw ang iwalayan Katniel. Kasi ayon sa kwento-kwento last 2023, nang dahil nga naman kasing nagkaroon ng Katniel, nagkaroon ng Kat din. Dahil ang Kat din nagkaroon ng movie, ang Katniel siyempre lumalaban sa kanilang movie na The House of Us. Lalo-lalo na ang Kat din, mas naging bongga ang update nito dahil sa kanilang palong-palong earnings. Kaya nga naman kasi mas igit ang kinita nito kesa sa movie ng Katniel. Kaya nga naman kasi nagsalita si Catherine Bernardo na ayaw niya sanang matalo si Daniel Padilla. Yun kasi ang naging issue na pinag-uusapan. Kung gusto ninyo, balikan ninyo sa social media dahil lahat yan, bulong-bulungan yan, lahat yan nangyari yan. At ito pa ang bali-balita noon dahil sa publicity lang daw ang iwalayan. Kasi ang Kat din movie na Hello, Love, Goodbye nagtagal sa sinihan at ang The House of Us nawala na sa sinihan. Ibig sabihin, mas tutok ang karamihan sa Hello, Love, Goodbye kesa sa The House of Us na movie ng Katniel. Ibig sabihin nun, nagsawa na ang maraming tao kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Napansin na yan ng karamihan. Napansin na rin siguro yan ng ABS-CBN na mahina na umano sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Siyempre, pondo yan, diba? Gagastusin ang dalawa kung hindi naman ito papalo tulad ng movie na Hello, Love Again na talagang palong-palo.
11 days pa lang, 1.06 billion kaagad. Grabe. Ganon katindi. Kaya nga naman kasi, ayon sa bali-balita, wag munang ibalik sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla kasi last 2025 meron ng pinag-usapan na collaboration project ng Katniel. Kaya nga naman kasi in-stop muna, baka inisip nila na sakasakaling magpupondo sila ng malaking pera sa movie ng Katniel, baka sakaling hindi pumalo. Kasi alam nyo naman, baka mas sasabihin ng maraming tao, mas okay pa ang Katniel, mas okay pa si ganon, 'di ba? Mairap na. Kasi gagastos ka ng malaking pera, mamumuunan ka sa dalawa, tapos hindi mo naman mababawi ang nasabing earnings, 'di ba? Hindi naman kikita. Yun kasi ang inaalala ng balita. Kaya nga naman kasi pinatagal. At least, mas gusto nating masabik ang karamihan, lalo-lalo na ang mga Dilulo fans, na Katniel fans. Sana maintindihan to ng karamihan. Kung bakit nga naman kasi sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla tatapusin muna ang kanilang solo era project para nga naman kasi mapatunayan nila sa publiko na karapat dapat pa rin sila. At siyempre, sinubukan ang dalawang pag-iwalayin kung sino nga ba talaga ang pinakamalakas. Catherine Bernardo ba o Daniel Padilla? Pero sa ngayon, ang pinakamalakas ngayon, si Daniel Padilla. Kasi naibalik ni Catherine Bernardo ang tiwala ng mga tao kay Daniel Padilla. Paano natin nasabi? Dahil sa pakikipagrelasyon ni Catherine Bernardo kay Mayor Mark Alcala. Ika nga kasi ng karamihan. Diba? Ganito yan. Bakit ka pa nakipag-iwalay kay Daniel Padilla kung pupunta ka rin pala sa mas super red flag pa kesa kay Daniel Padilla, 'di ba? Kaya natawan na lang si Daniel Padilla, 'di ba? Ika nga kasi ng karamihan. Catherine, baka pagtatawanan ka na lang ni Daniel Padilla. Nakawala ka nga naman sa isang red flag pero babalik ka rin pala. Wala tayong magagawa doon. Ika nga ng mga solid fans ni Catherine Bernardo, matanda na siya. Alam niya na ang tama at mali. Kita niyo naman, naging independent. Pero si Mami Min Bernardo pa rin ang nag-aasikaso ng pagkain niya, mga maruruming damit niya. Parang walang nangyari. Nakatutok pa rin si Mami Min Bernardo. Siyempre, anak niya, 'di ba? Kasi kilala niya umano ang kanyang anak kesa sa atin, 'di ba? At lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon na mga pinag-uusapan patungkol umano kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, na sana intayin natin sila kung katotohanan man lahat ng balita.